Okay, so 'di ba nga ano, nauuso ngayon yung, pagbatikos sa scholarship. Eh, may mga nagtatanong din ako, may mga nagtatanong din sa'kin, ano daw yung opinyon ko dito sa scholarship. Na gusto raw tanggalin sa mga state universities and colleges. Gusto ko munang marinig niyo yung opinyon ng mga taong nega. Tulad nito ni Bam Aquino, nag-post siya sa kanyang X account. Sabi niya, national examination para mag-qualify sa free tuition. Free tuition? Kalokohan yan! Kalokohan daw! Okay! Sige! Bukod sa dagdag gastos din, bukod sa dagdag gastos din yung plano na yan, naniniwala tayo na lahat ng kabataan deserve ang libreng edukasyon. Hoy! Hoy, Bam Aquino! Wala sa Constitution yan! Ang sinabi lang sa Constitution, access to education. Hindi sinabi sa Constitution na free education. My goodness. Lahat libre. Ba't pa naging senador to? Sa last name, ito yung ka-cosplay ni yung cosplayer ng tito niya. Anyway, yon ang dahilan kung bakit natin ipinaglaban ang batas para sa libreng kolehiyo. Siya raw na ipaglaban. Okay. Sige. Meron pang video yan mga kutsero. Pakinggan natin yung video. Joyce, kalokohan yan, honestly Kasi sino ba yung nangangailangan talaga ng tulong? Yung gusto natin tulungan dito, yung mga kabataan na nagpupursigin makapagtapos, kahit hindi ganun kataas yung grado nila. Senator Bam, meron pong proposal si Secretary Ben na magkaroon din daw po ng national examination to qualify for college subsidy. Kumbaga parang dating sa akin, hiwalay pa to sa entrance exam siguro nung SUC na papasukan nila. So ano pong tingin po ninyo doon? Joyce, kalokohan yan, honestly Kasi sino ba yung nangangailangan talaga ng tulong? Yung gusto natin tulungan dito, yung mga kabataan na nagpupursigin makapagtapos, kahit hindi ganun kataas yung grado nila. Kasi yung matataas yung grado, makakakuha yan ng scholarship. Most likely, yan ang unang-unang kukunin ng mga kumpanya kasi mataas yung grado nila. Pero yung karamihan ng mga kabataan, hindi naman sila aabot sa pinakamatataas na grado. Ang mga SUCs, meron na silang entrance exam. Sapat na yon na maka-enroll. Pag nakapasa ka doon, dapat meron ka ng tulong mula sa gobyerno na nakalagay sa batas na yan. No? Kung ililimutan natin yan sa mga matatalino lang o mataas lang yung grado, napakaraming kabataan yung talagang nangangailangan ng tulong, talagang nangangailangan ng degree para makakuha ng mas magandang trabaho, para makakuha ng mas magandang sahod at makalampas sa kahirapan, yun yung baka mawala kung bigyan natin ng national examination. And we know rin, Joyce and Johnson, na dahil sa pandemya, ang baba rin ng antas ng edukasyon natin, natamaan talaga tayo. Para sa akin, maganda na po yung batas na yan, unanimous yung pagboto po dyan. Sa pagkakaalala ko, wala namang tumutol na congressman o senador, pinirmahan ng presidente noong nakaraang administrasyon, pinagpugay bilang isa sa landmark law na napakahalagang tulong sa napakaraming pamilyang Pilipino. Bakit natin babaguhin ang isang batas na napakaganda? Now, kung yung problema talaga ay pondo, ang budget ay priority. May pera yan kung gusto mong pondohan ng isang bagay. Walang pera kung ayaw mong pondohan ng isang bagay. And siguro naman, we can all agree, kung edukasyon ang pinag-uusapan, dapat priority yan. Dapat binibigyan talaga ng pondo ahead of other expenses ng ating gobyerno. Oo. Dapat meron akong segment dito na mga stupid TikToks. Reacting to stupid TikToks. Anyway. Diyos ko. Ano yung sinabi ni Bam Aquino? Dapat bigyan natin yung ng scholarship kahit hindi matataas ang grades nila. Okay, let us celebrate mediocrity! Yay! Ang pinag-usapan po natin dito ay libreng tuition Libre. As in, wala kang babayaran. Tuition, libro, ang babayaran mo na lang pamasahe mo. Baka may baka meron ka pang allowance galing sa gobyerno. Yun po ang pinag-uusapan natin dito Hindi po natin pinag-uusapan dito yung access sa pag-aaral. Magkaiba po yun, mga kutsero Huwag nyo po don't be confused. Iba po ang access to education. Iba po ang access to free education. Kasi mga kutsero, ang scholarship po, traditionally, maski ako, yun ang pagkakaalam ko
Traditionally, mga kotsero, kapag ikaw ang pinakamahusay, pinakamatalino, pinakamagaling, pinakamahusay, pinaka perfect attendance, perfect attendance pa. Perfect attendance, ayan. Achiever ka nung high school, kaya kadalasan mga nakakuha ng scholarship, mga nasa science high school. Kasi yun yung mga achievers, yun yung mga high achievers, mga kotsero. So, yun po yung pagkakaalam ko na kapag ikaw, ganito ang yung academic achievement, deserve mo magkaroon ng full scholarship. Full scholarship, mga kotsero. We're not talking about partial scholarship kasi sa mga universities, alam naman po nating lahat na meron pong tinatawag na partial scholarship. Sa subsidized, 50%, 25%, 10%, etc. etc. Meron ganon. Wag na ho natin pag-usapan yung partial scholarship kasi para sa akin, mga kotsero, yun po yung deserve ng mga hindi mahuhusay. Yun po, para sa akin. Para sa akin lang naman. Yung mga hindi academically inclined. Yan, yung mga hindi mahuhusay sa academics. Yon, i-partial scholarship natin. Walang problema yan. 50% discount, di ba? Pwede na yun. 50% discount sa tuition fee, tapos sagot yung books, etc. etc. Pwede na yun. Walang problema yun. Or yung, athlete, student athlete. O, yon, mga ganyan. O, pwede na i-partial scholarship yan at the discretion of the school. Walang problema doon. Pero mga kotsero, yung libreng education, alam nyo mga kotsero, hindi po deserve ng lahat ang libreng education. Let me break this mindset right now. Hindi po higanting social worker ang atin pong gobyerno. Okay? Hindi po siya higanting social worker na dapat lahat libre. Kung ganun po ang sistema, gayahin na lang po natin si Chinese Communist Party. Kasi ganun po. O gayahin na rin natin si Socialist Canada. si Socialist Canada nga hanggang high school lang ang libre. Kung deserve po lahat ng libreng education, di ganun na lang gayahin natin. Gayahin natin si Communist China, si Socialist Canada, o ganon ang gayahin natin. Pero alam nyo mga kotsero, maski nga si Canada na alam natin na mayaman ng bansa, meron pang ang scholarship niya limited lang hanggang high school, hanggang senior high school. Pagdating ng college, may scholarship, yung scholarships nila pinag-aaralan except for pinaghihirapan pala, except for affirmative action. Yung affirmative action, alam niyo naman yung affirmative action, di ba? Sa states may affirmative action. Sa atin, mga kotsero, ang ginawa, maganda naman yung intention ng batas. By the way, let me premise this. Maganda yung intention ng batas na dapat ang colleges, ang state colleges and universities, dapat nakakapag-provide ng libreng education. Pero para sa akin, hindi naman ho yun dapat para sa lahat. Ngayon, pag-usapan natin itong kabaliwan ni Bam Aquino. Kung bakit niya nasabi to. Dito po kasi nag-umpisa. Sabi po ni Jokno, si yung Secretary Jokno, hindi ito yung si Chel Jokno, yung mabagang. Hindi yan. Hindi si Bagang to, si to. Si Secretary Jokno ng ating Department of Finance. Secretary. Hindi raw sustainable yung tuition-free college education. Hindi sustainable. Ibig sabihin, hindi magandang gawin, pero hindi mo siya may pagpapatuloy ng pangmatagalan. Yun po yung ibig sabihin ng hindi sustainable. Hindi siya pangmatagalan. Hindi siya parang Motolite. Motolite, baka naman! Free access to state university education is unsustainable. Hindi raw pangmatagalan. Sinabi po ni Secretary Benjamin Jokno nitong Sabado, noong August, signaling a possible push to amend a signature piece of legislation signed into law during the Duterte administration. Yan. So, ang sabi niya, speaking at a forum organized by UP School of Economics, Mr. Jokno said he had been opposed to the Republic Act 10931 or Universal Access to Quality Tertiary Education when he was part of the economic team in the previous government. Actually, totoo naman to. Ito po yan. Totoo yan. 2017 pa lang. Sabi ng mga economic managers natin nung panahon ni Digong,
Ano siya niyan? Siya yung CEO ba ng BSP? Or the GM pala, General Manager ng BSP. General Manager ba ang tawag doon? Basta, ganun, basta sa BSP siya, Bangko Sentral. Ang sabi po nila, nung una pa lang tong ipinropose, ang sabi, the proposed free tuition policy will benefit largely the non-poor students who predominate in SUCs. Yan. In 2014, only 12% of the students attending SUCs belong to the bottom 20 of the family income classification based on the annual poverty indicator survey. Tapos sabi, according to these economic managers, an across-the-board tuition fee policy has possible adverse implications. Hindi raw magiging maganda. Such as the exodus from private higher education institutions to SUCs. So ngayon mga kutsero, 2017 pa lang po, opposed na sila. Pero hindi sila pinakinggan ni Digong. Sige lang, pinirmahan yung Digong ni former President Digong. Walang problema. Maganda naman talaga kasi layunin ng batas. But this was pre-pandemic. This was pre-pandemic, mga kutsero. Ngayon, mga kutsero, sinabi rin po ni Jokno during those times, sa initial implementation ng batas na ito, ng free tuition across the board, lahat po ng SUCs, gagastos po ang ating gobyerno ng at least 50 billion pesos. Si Jokno na po nagsabi yan, 2017 pa. We have preliminary data. It will cost us a minimum of 50 billion pesos. Jokno told journalists Thursday during the Dutertenomics Forum at Fairmont Hotel in Makati City. In the succeeding years, the annual expenses is seen to rise to 65 billion, he added. Sa una pa lang yan. Tapos, every year, posible siyang tumaas ng additional 15 billion pesos. Kasi, syempre, may mga graduate, may mga mag-a-apply sa mga school, mga kapasok, o libre na yung tuition nila. Hindi naman nauubos ang bata, lalo sa Pilipinas. Hindi naman nauubusan ang bata, syempre, mga Pilipino, pag bored. Diba, mga Pilipino, pag bored. Yon, kaya ganon. Kaya hindi nauubos ang bata sa Pilipinas. So yon, mga kutsero. Hindi naman nauubos ang bata May gagraduate at may gagraduate. So every year may dadagdag at dadagdag na estudyante. Yung dadagdag na estudyante, babayaran mo ng babayaran yung tuition. Hindi lang po sa isang taon all throughout their academic academic periods. Every year. So, yun po, mga kutsero. Ngayon, nagkatotoo na ba to? Itong sinabi ni Secretary Jokno noong 2017. Nagkatotoo na ba? Oo, nagkatotoo na. Saan natin nalaman? Ito pong sinabi ng CHED. May 18, 2023. Fast forward. From 2017 to 2023. Fast forward. CHED reports higher enrollment but graduation dropout rates unchanged. Ano nangyari? Student enrollment increased dramatically to 4.1 million in 2022 from 2.9 million in 2017. CHED Chairperson Prospero De Vera told an oversight hearing of the Committee on Appropriations. Ano daw ang sabi? The enrollment increased especially for baccalaureate programs, sabihin mga bachelor's programs, from 2.6 million to 3.8 million students. Not significant with post-baccalaureate o mga master's degree, hindi masyado. Tsaka sa mga PhD, hindi masyado. Mas marami daw na pumasok sa criminology, engineering, technology, IT-related disciplines, and social and behavioral sciences. O bakit daw dumami yung estudyante sa SUCs? The biggest news is there is a dramatic shift in enrollment from private schools to public universities. The enrollment prior to free higher education was basically private-led. So, bago daw nagkaroon ng universal free tuition, etc., etc.
karamihan daw ng mga kabataan nag-aaral sa private schools. But after RA 10931, there are more students enrolled now in public universities. So ano nangyari? Di itong sinabi nila noon noong 2017 na kapag naglibre kang tuition sa mga public schools across the board, hindi lang sa kokonte hindi lang sa performing, sa lahat ng estudyante, magkakaroon ng pagdodominate ng mga taong estudyante, ng mga estudyante na may kayang magbayad ng tuition. Pupunta silang lahat sa SUCs. Kaya siya naging anti-poor. Ang weird lang dito, pinagtanggol pa to ni Ched. Ang sabi ni Ched, noong September 6, pinagtanggol niya yung free college program, education program. Bakit daw? Sabi niya, Ched Chairman Prospero de Vera III defended the free tuition program of the agency, saying it is not a waste of state funding as it has helped some of the poorest families send their children to universities and finish their studies. Wala namang problema doon. Kaso ang problema, yung slot netong mga to. Yung slot netong mga to na mga poorest, nakukuha na ng mga tao na kayang magbayad kasi sila pumapasa sa exam. Sila kasi pumapasa sa entrance exam Sila yung private school educated. Etong mga gustong makapasok sa mga SUCs. Most of them are private school educated. Most of them have the money to take review classes. Sila rin, mga kakutsero, ang may kakayahan na magpunta ng paaralan at hindi nila iisipin kung magtatrabaho sila pagkatapos nila mag-aral. Ilan lang naman ang kayang i-accommodate ng public schools. Kasi ano yung argumento ng Ched? Exactly, kung ano yung punto ko, yun yung argumento nila. He said that proposing a nationwide test gauge like how the University of the Philippines administers its admissions would be disastrous as it would give students from rich families who have the money for review centers and can send their children to private institutions a better chance than families with little or no financial resources. Alam niyo po, Mr. De Vera, Prospero De Vera ng Ched, I think hindi niyo po hindi ko alam, baka kasi tumanda po kayo sa ibang henerasyon. Pero iba na po mag-isip ang mga bata ngayon. Ako po, mga kutsero, meron akong 9 at merong 5. Yung 5-year-old ko, mga kutsero, pwede nang sumali ng debate team yun. Nakuha niya yung genes ng nanay niya. Pwede na siyang sumali ng debate team. Makikipag-reason out siya sa'yo at ang reasoning out niya, parang teenager. Bakit? Kasi na-expose namin siya. May kakayahan kami. Kaya namin magbayad Na-expose namin siya sa mga technologies, sa mga resources, at sa mga paaralan, natuturuan siya ng maayos. Yung poorest of the poor, walang ganun. So kapag nag-entrance exam, malamang sa malamang, sino ang mas papasa sa merong resources sa wala? Kung hindi magsisikap ng sobrang pursige yung batang mahirap, hindi ho siya makakapasok. Doon pa lang sa umpisa, from the door pa lang hindi na siya makakapasok. How much more yung scholarship? Yun ho yung punto doon. So ito hong sinasabi ni Bam Aquino, this is nothing but pandering to the majority. Nanliligaw ho siya sa majority, sa mayorya. Bakit? Hindi ko alam. Baka gusto niya kasi ulit tumakbo sa 2025. Kailangan niya ng konting tao dito, buwelo. Kasi naubos sila Naubos sila sa Senado Kailangan niya ng buwelo. So baka ngayon ira-ride niya to. Ano pa ang isang problema ng ating mga college students? Balikan natin to. Etong report na to ng Ched mismo Ched to mismo. If you look at Ched data on dropout and attrition rates, dropout to across the years from 2016 to 2022, the dropout rates continue to be significant at about 34% over the years.
sa mga pumapasok sa state universities and colleges na merong libreng tuition fee, 34% sa kanila ang hindi gagraduate. Imagine, pinag-aral mo ng libre sa SUC. Tapos anong gagawin? Pag minalas-malas sa UP, na-recruit, after second year, nasa bundok na. O, pinag-aral mo sa SUC. Nakakita ng pogi, nakakita ng maganda. Makalipas ang 9 months, hindi na matuloy ang pag-aaral. Kailangan na magtrabaho. These are realities, mga kutsero, ng mga estudyante. And hindi po ito magbabago. Hindi ito magbabago forever. Ito na yun. Ito na yung problema natin simula 19 whatever. Hindi nyo nga naayos yung dropout rate sa 34% eh. Tapos gusto nyong bayaran lahat ng 100% ng estudyante? Babayaran nyo ng libreng tuition? Tapos baka may per diem pa yan. Alam niyo yung per diem? Yung allowance everyday. Baka may per diem pa yan. Again, mga kutsero, I'm not anti-scholarship. But ako, mga kutsero, let's give the scholarship to those who deserve it. Yun talagang, number 1, pwede naman ganito eh. Income bracket. Diba? Diba, Bam Aquino? Kung gusto mo talaga makatulong sa mga mahihirap, wag mong i-blanket. Wag blanket implementation. Lahat ng nasa SUCs kailangan libre ang tuition. Hindi. Magkaroon ka ng income bracketing. Pag ang kinikita ng pamilya mo, X amount. 50% lang ang tuition, ang discount mo. Pag ganito ang kinikita ng pamilya mo, 10% lang. Pag ganito ang kinikita ng pamilya mo, hindi ka magka-qualify sa kahit anong scholarship kasi milyonaryo ka na. Pwede rin na income bracket plus academic performance. Diba? Pwedeng ganun. Matalino ka? Mahusay ka? Sige, pag-aralin ka namin. Tapos ikaw pa yung nasa pinakamahihirap, hindi ka lang namin bibigyan ng libreng tuition fee. Pagtatrabahuhin ka pa namin, bibigyan ka namin ng sahod para makatulong ka sa pamilya mo. Pwedeng ganun eh. Bakit kailangan blanket scholarship for everyone? How stupid is that? That's counterproductive. Why will you reward a mediocre performance? Bam Aquino? Anong kalokohan dun? 60% ang grade mo, bibigyan kita ng libreng tuition fee? Anak ng tipaklong, kalokohan yan. Siyempre, damang-dama ko ngayon yan kasi nagpapaaral na ako ng mga bata. Ito, for example, tuition fee ng mga anak ko mahina 50,000. Tapos hindi nagper-perform. Magagalit ako. Magagalit ako kasi sayang ang pera. Partida, hindi pa sikat na eskwela itong pinapasok ko yung sa mga anak ko. Mahal-mahal na, hindi pa sikat yun. Kulang pa yung 50,000 na yun. Kasi mayroon ka pang pang-allowance, mayroon ka pang gastos sa books, etc. etc. Ngayon, ako nag-grad school. Ako nasa law school. Magkano ang tuition fee ko? Kada term. Kada term to ha. Mahina ang 60, 70. Mahina yun. Hindi pa to top tier law school, kumbaga. High performing, pero hindi naman sa level ng ano. Well, nasa level na rin naman. Magagaling din naman, magagaling. Mahina 60, 70,000 kada term. Naglolokohan ba tayo dito, Bam Aquino? Tapos sasabihin mo, karapatan ng lahat, deserve ang libreng edukasyon. No! We don't deserve free education. What we deserve is access to education. Iba po yung access ha. Yung po yung nasa Constitution. Yung bibigyan ka lang ng pagkakataon na makapag-aral. Pero kung paano ka makakapag-aral, sa'yo yun. Ikaw yun. Responsibilidad mo yun. Palibasa, nanliligaw sa mga sobrang nanliligaw kasi sa mga gustong maging botante niya. Siyempre, as usual, style dilawan, kailangan sobrang hirap na etc. etc. Kailangan ganito, kailangan libre kasi mahirap ka lang, etc. etc. Kung mahirap nga, mahirap na nga siya, hindi pa nagpupursige. Sige nga. Ano nyo mga kutsero? Kaya ganito yung reaction ko kasi there was a time in my life kung saan naghawak ako ng mga scholars.
Yung simbahan po namin na ina-attenan ko noon, meron po kaming mga pinag-aaral sa kolehiyo. Mga 20 yon. 20 po yon nag-umpisa ng term. After 1 year, yung 20, nalagas. Nalagas. Yung 20, naging 6. 1 year pa lang. 1 year. Ano nangyari? Nag-stop yung iba. Bakit? Kasi, tinatamad. Kasi yung iba, pinagtatrabaho na ng mga magulang. Yun ang sabi. Sabi nila. Yung isa naman, maloko. O syempre, kailangan namin tanggalin. Itong isa naman, sabi, sir, kasi gusto na po ng magulang ko, magtrabaho na ako, mag-contribute na raw po ako sa pamilya. Ano, ipilit namin libreng scholarship sa kanila? Again, walang problema sa akin ang libreng tuition fee. Pero give it to the people who really deserve it and who really need it. Yun talagang may kailangan. Kasi kung ibibigay mo yan para sa lahat, kung ako kaya ko naman magpaharal sa mahal na paaralan. Let's say mag-college na yung anak ko. Sabihin niya, Tay, tawag tayo ng mga anak ko tatay. Tatay, gusto ko mag-aral sa ba to? Halimbawa, sa mga mamahaling eskwelahan, sa Ateneo, sa Lasal, sa UST. Ayan. Sa babae, sa Miriam, ganyan. Gusto ko doon mag-aral, Tay. Sabihin ko na lang, doon ka na sa UP, libre. Pareho lang ng quality. Diba? Kaya ako magpa-aral. Ano pang unahin ko? Siyempre, papaka-practical ako. Ganun lang kasimple yun, guys. Ibigay nyo sa mga taong magde-deserve. Don't make it a blanket policy. Kasi kapag ginawa nyong blanket policy yan, aabusuhin yan. Yun na nga ang nangyari, naabuso na nga siya. Kaya nagsabi na si Secretary Jokno, hindi ito matatagal. Mauubusan tayo ng pera dito. Kasi nga naman, common sense. By the way, ayokong gamitin salitang common sense kasi dinudumihan ng mga taong wala namang common sense. Logic na lang. Dumadami ang bata every year. Dumalaki ang populasyon ng Pilipinas every year. Natural, may mga gumagraduate every year. Walang problema ang free college tuition. Pero make it make sense. Yun na lang ang catchphrase ko. Hindi yung para lang marinig ka ng mga tao, sinasabi mo na, oo, para ako sa mahihirap, kaya tinutulak ko talaga yung free education for everyone. Kung para sa mahirap ka talaga, huwag kang mag-free education for everyone. Mag-free education ka for people who are qualified to be included in the scholarship. Kasi kapag free education mo for everyone, mawawala ng access dyan yung mga mahihirap. Kaya make it make sense, Bam Aquino. By the way, hindi rin po ako pabor dun sa study now, pay later. Meron akong pinanood sa Netflix recently tungkol sa parang ano ba title nun? How to be rich. Yun ang title nun. How to be rich. May pinanood akong sa Netflix, How to be rich, etc. Tapos, syempre, dahil Netflix siya, so ang audience, niya, US, America. Ang number 1 daw na nagpapahirap sa mga adults sa America is student loans. Then I realized, nung nanonood ako ng series, ang laki pala ng student loans sa States, umaabot ng milyon piso. Milyon piso ang inaabot. Mababaon ka talaga sa utang. Hindi ka pa nakapagtrabaho, baon ka na sa utang. Habang nagtatrabaho ka, baon ka pa rin sa utang. Ang problema pa doon, kapag nag-declare ka ng bankruptcy, hindi siya nabubura. Hindi siya nara-write off. Kahit mag-declare ka ng bankruptcy, babayaran mo. So ako, I'm not for student loans. Kasi kawawa yung sinet up mo yung bata para to fail. Sinet up mo siya to fail. So kung scholarships, hindi scholarships. Walang problema yun. Ba't kasi hindi na lang maglabas ng napakaraming scholarships yung ating CBCP, di ba, yung Catholic Church? Actually, sila dapat ang nagbababa ng tuition fee. Kasi non-taxable sila. Di ba? Kayo dyan, mga private school, ng Catholic school, Ateneo, Lasal, UST,
Miriam, Saints ko, kayo yung private school eh. St. Paul, Assumption, kayo yung private schools. Kayo yung non-taxable. Tapos kayo yung may mga mahal na tuition fee, Imagine, magkano kinikita ng mga school na yan every year? So if anything, kung meron talaga makakatulong sa education sa Pilipinas, it is the Catholic Church. But they're not doing anything about it. Mahal-mahal ng tuition fee na Catholic school. My goodness. Yun lang naman. Alam nyo mga Kochero, if there's any sector in the Philippines na makakatulong talaga sa education ng mga kabataan sa Pilipinas, sa education sector, it's the Catholic schools. Kasi ang dami nila. Ang daming Catholic schools. Tapos napakamahal ng tuition fee. So bakit hindi sila yung magbigay ng scholarships, ng libreng paaral? Kasi trabaho nila yun. It's part of their calling as the Catholic Church. To serve the people. Diba? Anyway. Ganti na lang po muna tayo ngayon, mga Kochero, please don't forget to like, share, and subscribe. Please don't forget to like, share, and subscribe po sa Coach Jared YouTube channel. Pa-follow na rin po tayo sa ating Facebook page. Para masaya ang ating buhay. At pa-share din po yung mga videos natin sa social media, lalo na sa mga accounts nyo. Yung mga favorite nyo, share nyo sa social media nyo yan para marami makarinig ng ating pinag-uusapan dito sa ating live stream. So God bless all of you and enjoy your day, and I'll see you in our next live stream. Bye everyone! See you!